Magandang ah, bagong episode sa ating lahat. Ayoko na magsabi ng umaga, tanghali o gabi, masyadong mahaba. Welcome sa ating She Share Ka Lang, ang ating programa na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa SRHR para sa ating mga kabataang babae. Pinangungunahan po ito ng Democratic Socialist Union of the Philippines na sinusuportahan naman ng Organon Philippines, isang kumpanya na naghahatid ng mga solusyon sa mga isyong pangkalusugan ng mga kababaihan. Ako po si Jeannie Villar at tulad ng last episode natin, kasama po natin ang ating National Chair na si Beth ang Syoko. Magandang araw sa lahat, no? At excited ako para sa interview natin ngayon dahil sigurado ako marami tayong matututunan at lalo na yung mga kabataan natin. Kaya let's go. Okay, binabati natin yung ating mga tagapakinig sa lahat ng mga areas at provinces na kasali, hindi lang sa proyekto, kundi yung mga kasama din natin ng mga nag-oorganisa at yung mga kahit hindi bahagi ng DSWP. Magandang gabi po sa inyo. Alam namin nakikinig kayo at sinishare pa rin doon sa inyong mga kasama sa mga iba-ibang lugar sa labas ng Manila. Pinapaalala lang namin sana na kayo ay mag-follow, like, share, subscribe, hindi lang dito sa YouTube channel natin, kundi pati na rin po doon sa ating Facebook page na ganoon din yung pangalan, She Share Ko Lang. So sa pagbabalik po natin ay ipapakilala po natin ang ating special guest ngayong gabi sa ating paksang Talk Positive, Usapang HIV. So, hintay lang po tayo ng ilang segundo at babalik po tayo ulit. Okay, so eto po tayo, nagbabalik na po tayo ulit. Kala ba naman napakahaba ng commercial na yan? Welcome po sa ating episode ngayon ng ang ating fourth episode na Talk Positive. Okay, at para po sa pagpapakilala ng ating guest ngayong araw ay ibibigay ko po yan kay Beth. Hello, magandang araw ulit. No, ang ating panauhin ngayong araw ay si Yuri. Siya ay 22 years old at ang sabi niya, nag-aalaga siya ngayon ng baby niya na 2 months old. So, meron siyang 2-month-old na baby, no? Ang hilig niyang gawin pagka libre siya, nagsasayaw siya, no? At ang sabi niya rin, ang kanyang talent ay magsayaw. Pero mahilig din siya mag-TikTok. Pero sa ngayon, hindi muna kasi may alaga siyang baby. Kailangan niyang alagaan yung baby niya. Pero paminsan-minsan daw, rumaraket siya, nagbebenta ng mga pre-loved na mga damit. So, hello Yuri, bumati ka naman. Hello po, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Yun. Ano ba? Umpisahan na natin. Let's go. Okay. Yuri, kagaya nga ng sinabi ni Chini, ang title ng ating episode ngayon ay Talk Positive at ito ay usapang HIV, no? At gusto naming malaman kailan mo nalaman at paano mo nalaman na ikaw ay HIV positive? Year 2019, kaka 18 years old ko lang noon po. December. Nung nag-18 ako July, tapos December, nalaman ko siya kasi meron akong kinasama na nakilala ko sa trabaho ko sa Olongapo. Tapos, hindi ko alam na ang work niya is sex worker. Siya ay kasamaan ko sa trabaho. Ako ay doon entertainer. Tapos siya naman ay waiter. Ngayon, nagsama kami. Months lang, mga 3 months, ganyan.
doon na lumabas ang sakit niya. Siya sa kanya agad lumabas ang sakit niya. Um, Nagkaroon siya ng tuberculosis, and then after a week, nagkaroon naman din ako ng ubo. Sabi ko, hindi siya normal. Sabi ko ganun kasi hindi nawawala yung ubo natin. Ganyan. And then, sabi ko, tara magpa-consult tayo and then magpa-check up tayo. And then, nung sinabi sa amin ng doktor, sabi, kailangan nyo rin matest for HIV. Sabi ganun. E di, nagpa-test po kami. Nauna po yung partner ko. Hindi ko po alam kung ano yung naging resulta ng umpisa. Tapos, nung ako naman po is, dahil po sa, alam ko pong kahit work ko po is entertainer, hindi po ako nagpapagamit sa kahit na kaninong customer doon kasi aware po ako sa HIV. Kasi po, sinasabi po yun sa trabaho po namin. And then po, kaya confident po ako magpa-test noon. Ako na yung mismo iti-test, reactive po agad yung pag-test sa akin. Nalaman ko po siya year 2019. And then, December, nag-end na ng 2019, January, hindi pa po, na mental block pa po ako kasi hindi ko pa matanggap na parehas kami ng partner ko. So, sabi mo noong una, hindi mo una alam yung naging resulta ng test Yes po. ng partner mo. Kailan mo nalaman? Ano po yun, nagkaroon po kasi ng maayos na kung kailangan ipaalam po sa akin. Kinausap niyo po yung partner ko na kailangan ipaalam muna doon sa kinakasama mo kung pwede lang sa'yo. Kinausap po yung partner ko. And then sabi ng partner ko, sige po, sabihin po sa kanya. And then doon ko po nalaman na kaya po pala ako nag-reactive kasi po yung partner ko nun is reactive po. And then doon din po na-trace na ang partner ko po is may hepatitis B. And Okay. then may pneumonia and tuberculosis na po. Ganun po. Okay. So, yung mga sakit na ikinukwento mo na sinasabi mo, ito yung mga kadugtong ng ng Yes HIV po. talaga. Tuberculosis, hepatitis, yan yung kumbaga, yan yung mga komplikasyon kasi nga hindi maayos yung immune system ng Yes po. ng katawan, no? So, nagpa-test ka rin pagkatapos ikaw nalaman mo rin na positive Yes ka. po. Ano ang pakiramdam noong nalaman mo na gano'n? Hindi po ako makapag-isip maayos eh. Kasi ang ano ko lang po nun is magtrabaho lang ako para sa pamilya ko. Hindi matustusan yung pag-aaral ko that time. Nag-aaral Kasi ka that time. yes po, opo. Trabaho po sa gabi, tapos aral sa umaga. Ganun po yung ginagawa ko nun. Tapos nagpapadala po ako kasi nun sa parent ko, sa papa ko nakakulong po. O Ganun po. ng ibang mga responsibilidad at saka nag-aaral Opo. ka. Opo. Ano pinag-aaralan mo nun? Ano po ako nun senior high. Senior Sin high po ako noon. Accounting po. okay. Senior high, tapos accounting ka. Pero nung nalaman mo, sabi mo, parang hindi ka makapaniwala, hindi hindi mag Opo. Opo. hindi pa hindi In, pa hindi mag-sink-in oo, sa utak. hindi pa talaga nagsisink in yung Opo. yung gano'n Pero kailan mo medyo naramdaman, gaano katagal bago mo na ah, na tawag dito, natanggap sa sarili mo na, teka muna, HIV positive nga ako. Siguro po taon. Taon po. Taon Okay. ko natanggap. Hindi po ganun kadali. Okay. Kasi 2019, ilang taon ka lang noon? Parang 18 po. 18. 18 years old ka, no? Opo. Pero nagtatrabaho ka na rin noon, Opo. Opo. sabay yung pag-aaral mo, no? Nung nalaman mo ba, kasi sabi mo kanina, sinasabi naman yan sa trabaho ninyo, no? Opo. Opo. Yung HIV, ang ibig sabihin, may kaalaman ka tungkol sa HIV during that Opo. time.
Opo. Okay. Kaya lang parang iba talaga pagka ikaw, no? Opo, Yung opo. Akala mm, ko po kasi dati, pag naririnig ko lang siya, parang ano lang, biro lang. Yung mga ganun. Kasi hindi mo nararanasan eh. Kaya po, kaya parang kasi kabataan po that time talagang parang walang wala lang, ganun lang. Naririnig mo lang, mm, ganun po. ganon. Tawag doon, ah nung nalaman mo HIV positive, yung sinabi mo ba sa pamilya mo o hindi? Um, sinabi ko po, pero po hindi ganun agad. O Buwan pa po, bago ko sabihin. buwan pa. Ah, Opo. nagkaroon ba ng pagbabago doon sa pakikitungo mo sa pamilya mo at doon pa sa ibang mga tao na ah, ah, pinagkatiwalaan mo at sinabihan mo na HIV positive ka at nagkaroon din ba ng pagbabago doon sa pakikitungo nila sa iyo? Um, nung umpisa po, kasi po, Umpisa. bilang po, sa pamilya, hindi po ganun kadali tanggapin. Siyempre po, unang-una po sinabi ng lola ko na pinalaki kita ng sabi ng lola ko sa akin. Tapos uuwi ka lang dito para meron ka ng dalang-dalang sakit na panghabang buhay. Sabi gano'n ng lola ko. Hindi po agad nila natanggap. Kasi mismong pamilya ko po nagkaroon ng discriminate sa loob po. Kasi maski po yung plato ko, baso ko, nakahiwalay po. Pati yung tinutulugan ko that time. Okay. So, naging ganon yung ano, Opo. yung pagtrato, no? Opo. Ah, sa totoo lang kasi Yuri, ganyan din yung kinalabasan ng ng mga pag-aaral kasi maraming hindi nakakaintindi sa HIV at maraming maling paniniwala tungkol sa HIV na akala nila pagka kumain ka ng pagkain ng kumain ka dun sa pinagkainan ng isang tao na positive ay pati ikaw ay mahahawa ka na, no? Kutsara, tinidor, yung mga ganyan. Sabi mo nga, pati higaan. Ganon yung Opo. Okay. Nabago na ba to? Medyo mas bumuti na ba ang lagay? Um, Opo, okay na po ngayon. Hmm. Lumilipas po yung taon. Lalo na po yung pagsali ko dun sa mga organization na ako po yung mismo nagde-deliver sa family ko na pinapaintindi ko sa kanila kung ano yung totoong ng HIV. Kaya nung habang tumatagal yung taon, parang kahit uminom na lang akong gamot sa harap nila, minsan nga po, sila na po nagsasabi sa akin ngayon na, oh, oras na nang inom mo ng gamot. Wala na rin pong hiwalay ng kutsara. Ganyan, wala na rin pong Mm-mm. hiwalay sa pagtulog. Okay na po. Hindi po gaya ng umpisa na wala po silang alam. Okay. Buti naman at ganun ang nangyari. Sa mga ibang tao, kaya, meron bang naging, sa mga kaibigan, yung mga ganon, kung alam nila, ha? Pero kasi, syempre, sa mga hindi nakakaalam, wala naman tayong inaasahan. Pero, meron ka bang mga kaibigan na nakakaalam ng kalagayan mo? Meron po, meron po. Pinaalam ko po ito dun sa mga kaibigan kong Becky. Ano Kamusta po, naman ang pakikitungo? hindi, nagulat po sila kasi hindi daw po nila akalain. Sabi po gan. And Mm, then, ngayon, sabi nila, paano mo nalaman? Sobrang dami po nilang tanong, ganyan. Paano ah, ka nakasurvive? Kasi yung iba ganyan, namatay na ganyan-ganyan. Bakit ikaw, ang parang healthy mo, di ka pansin-pansin, ganyan. Ang dami pa nilang tanong. Ngayon, ayun, parang ako po yung naging ano din sa kanila na ganito yung gawin nyo bilang so, active kayo nag-educator ka. sa Mm-mm. nagpakikipag-sex na unprotected, magpa-test kayo para dun nyo rin malaman. Yun po. Kaya dun po sa mga kaibigan ko, may ilan din po na parang na-offend sa akin na na sabi,
kasi kasalanan mo yan, nagtrabaho ka sa ganun yan, tuloy nakakuha ka ng sakit na ganyan. Pero po dun sa mga Becky ko na kaibigan, doon po, lalo pong umano sila na magpa-test po every 3 months. Yan po. Okay. So ngayon parang ganun na yung kalakaran. Opo, Ah, opo. dahil sa naturuan mo sila. Gusto ko lang malaman, bakit yung mga kaibigan mong Becky yung sinabihan mo? Wala ka bang mga kaibigan babae din? Kasi bilang babae, na-infect ka, bakit nauna yung mga kaibigang Becky kesa dun sa mga kaibigang babae? Kasi Kung meron man. po, kasi po yung sa mga kaibigan kong Becky po kasi, um, sila po yung mas nakadikit ko dun sa lugar namin. Yun po. Mm. Pero po may mga kaibigan din akong babae na tumanggap rin po sa akin na hanggang ngayon po is nagugulat kasi yung improvement ko nung una kong sinabi sa kanila tapos ang itsura ko ngayon. Yun po. May mga kaibigan po akong babae pero hindi po kasi kasama kaya hindi ko po agad nasabi sa kanila. Yun po. Mm. Sabi mo nagugulat yung mga tao dahil sa improvement, no? Opo, opo. Ng itsura mo. Bakit? Nung bang unang nalaman mo na HIV positive ka, ano sa tingin mo yung itsura mo at kaya nagre-react ng ganon yung mga kaibigan mo? Hindi ko po ang tsaka. Tsaka, Tsaka-tsaka ko po. Opo. Kasi po, tuyot yung balat mo. Tapos ang payat mo. aha. Ganyan. Tapos parang isang ubo mo na lang. Ganun po. Yung itsura ko noon. Tapos yung parang pagka maglalakad ka or magdadamit ka para kang tingting. Ganun po. Ganun kaya nagulat sila. Pumayat ka? Pumayat ka Opo. na, no? ng Opo. Pumayat na payat. gusto. Okay. Gaano katagal simula nung nalaman mo na HIV positive ka bago ka nagpagamot? Um, Nalaman ko po kasi December. And Mm-mm. then January, February, March. Yung sa 3 buwan na po yun. Sa 3 buwan, di bali po March po kasi kalagitnaan ng buwan. Doon lang po ako nag-start maggamot. Mm-mm. Hindi po muna ako naggamot noong January, February. Tapos sa mga pauna ng week noong March, hindi po. Kalagitnaan na po ng March ako nag-start Mm-mm. ng gamot. Ito ba yung panahon na sinasabi mo na naging tsaka itsura mo? Opo, kahit naman po yung ano taon pa po bago po ako magbalik sa dating ano po, bago po Medyo matagal. po Matagal. matagal po. Pero hindi ka pa buntis Bakit? nun, di ba? Opo, hindi pa po. Kasi sabi niya, di ba yun, namayat ka, hindi ka pa nagagamot. So yung panahon na, kumbaga, hindi mo pa natatanggap, kaya hindi ka nagpagamot o wala kang access pa sa gamot, hindi mo alam kung paano. Hindi ko pa po natatanggap. Okay. Opo. Ano yung usual na ngayon yung nagagamot ka na? Ano yung routine mo sa araw-araw? Ano po, ang inom ko po kasi ng gamot 11 p.m. As of now po kasi di ba po may baby na po ako. And then, kailangan po kasi hindi puyat ka po napupuyat ka po kasi may baby. Pero po kasi ang ginagawa ko po ngayon is para mabalance ko po kasi takot po kasi ako maging tsaka uli. Bumabawi po ako sa pagkain masusustansya para rin po yun sa baby ko rin, ganyan. Para magkaroon ng lakas sa pag-aalaga, ganun po. And then, normal na na malayo na sa dati na ginagawa ko noon na nagdadalawang isip pa ako sa pag-inom ng gamot. Ngayon po kasi parang kasama ko na to sa buhay. Parang pag nawala to is naisip ko, magiging tsaka uli ako. Ganun po. Ayun po yung So, ano ko. Yung, Nakakatakot maging tsaka. yes po. So Okay. once a day lang pala ang inom. Once opo, a day ka once a lang day minom lang ng po. gamot. Oh, Okay. Ilan yung iniinom mo? isa lang po. Marami ba? Isa Isa lang lang. po. Ang galing. Opo. Ganun na pala. Ikaw na, Beth. Saan Sige ang na. gagaling ang gamot? Sa ano po, sa Antipolo po, sa hub ko po. Ano yan? Libre ba yan? O Opo, binabayaran? libre po ito.
libre po ito, sakop po siya ng OHAT, ng Oo, DOH, opo, libre po itong pinamimigay sa amin. And oo. then, yung access po pagdating sa gamot is, ngayon po kasi, medyo na po yung sa gamot dahil po, yung dati po pinamimigay sa amin 3 box. Ngayon po Mm, naging isa na lang. Yung okay. isa na lang po yung pinamimigay. Kasi nga, nabalitaan din namin yon na parang may kakulangan Yes ah, po. sa gamot, no? Yes Ah, po. ah, marami ngang nagsasabi na gano'n eh. Opo. Ah, pero so far, consistent naman. Ibig sabihin, Opo. tuloy-tuloy naman yung Yes po. yung supply ng gamot. Hindi ka Opo. naman inabutan ng panahon na walang gamot. Hindi naman po, wala. Okay. So, mabuti naman kung gano'n, ano. So, sabi mo kasi kanina, parang ngayon, simula nung panahon na hindi mo pa matanggap sa sarili mo, yun yung kumbaga, yun yung panahon na talagang, siguro may depression rin, no? Na Opo. gano'n. Pagkatapos, Stress. ah, stress, yung mga gano'n. Tapos, yun yung panahon na maging tsaka ka. So, Yes naging po. tsaka yung itsura mo. Pero Yes ngayon, po. dahil kahit yung mga kaibigan mo ang sinasabi nga ay blooming naman, 'di ba? Very healthy actually, no? So sa pag-inom ng gamot, meron pa bang ibang mga kailangan na gawin para sa ganon ay ma-maintain yung kalusugan? Um, sa akin po, hindi lang natin po siyempre iaasa. Yung ginagawa ko po, personal po. Um, Mm-mm. Hindi lang natin po iasa sa ng gamot. Mm-mm. Dapat po rin kasi kumain ka tulungan mo yung sarili mo. Kailangan isingit mo pa rin yung pagkakaroon ng exercise, kumain ng masustansya. Yung sinasabi sa'yo ng case manager mo o doktor, dapat hindi mo gawin para magtuloy-tuloy yung pag-undetectable mo. Tapos yung immune system mo is tumaas imbis na bumaba. And Okay. then, yung pagdating naman po sa gamutan, dapat po hindi siya pamali-mali ng pag-inom ng oras pag-inom ng oras ng gamot sa tamang Dapat oras dapat consistent. kung nag-start ka ng 11 from day 1 dapat po hanggang ngayon umiinom ka ng 11 p.m. Ganun po. Huwag pong Ganon. pamali-mali. Kasi po, ang ano po kasi nun, kapag ka pamali-mali ka po ng gamot, is magkakaroon po ng problema naman yung viral load mo. Mm. Ganun po. Okay. May sinabi ka kasi na isa sa mga dapat gawin ay pag sinabi ng case manager mo o ng doktor mo na wag mong gawin, wag mong gagawin. So, pwede bang bigyan mo kami ng examples ng mga sinasabi ng case manager mo na wag mong gagawin ito Yung pinaka-importante po is yung pag-i-skip. ng gamot. Yun. Oh, yes po, pag-i-skip ng gamot. Okay. And then, yung syempre po, yung pagiging alcoholic. Kasi, ka na po nagme-maintenance ka po. Tapos, ang mataas din po yung ng gamot. Hindi mo pwede pong sabayan yung gamot ng pag-iinom ng alak. Yun Okay. po yung sinabi sa akin. Mm-mm. So, walang alcohol. Wala po, wala po. Okay. At happy ka naman. Opo, happy naman po ako. Very good. Very talaga nakakatulong din na ikaw dapat magdesisyon ka. Magdesisyon tayo para sa sarili natin na kung ano dapat, kung ano yung mabuti. Yun Opo, din yung gagawin. Um, yung baby mo kasi, nabanggit ko, 2 months pa lang siya, di ba? Magto 2 months pa opo. lang. Ah, kayo pa rin ba nung partner mo noon? Ay, hindi po. Hindi na po. Patay na po Ah, siya. Ah, okay. Sorry to Opo. okay. Okay. Eh, ano yung status nung tatay ng baby mo ngayon? Negative po siya. Ah, so paano Opo. nyo isa kasing ano yan isa kasing palaisipan din sa ibang tao yan, akala nila na hindi na sila pwede magkaroon ng relasyon kung sakaling yung naging partner nila HIV positive. Pero alam naman ng partner mo na ikaw ay positive. Yes po. From day one po nang naligaw, sinabi ko po agad. Okay. So, kung pwede mo lang ibahagi para alam naman ng ibang mga tao na kung sakaling
may nag-aalala sila na baka hindi na, parang tapos na ang pakikipagrelasyon. At pwede naman pala, pwede mo bang i-share kung anong, ah, paano kayo nag-usap, paano mo sinabi, at saka anong pag-iingat ang ginagawa niyo? Um, yung sa akin po kasi, sa amin po kasi, una po kasi kailangan maging faithful ka agad. Ayun po yung sinasabi sa amin nung tinitrain po kami sa pagiging HIV counselor, ganyan. Ang sabi po kasi, kailangan maging faithful ka. And then sinabi ko po agad din sa partner ko na ganito po, may ganito akong sakit, ganyan. Sinabi sa akin ng partner ko na tanggap kita kung ano meron ka. At sabi niya, ang sabi pa po, kasi mismo open-minded po kasi yung partner ko eh. Kaya po, yung naging ano po namin is wala na pong mahabang masyadong tanungan. Nasa akin na po yun kung paano ko iniingat na hindi po maipasa sa partner ko. Pinapanatili ko po yung pagiging undetectable ko. Kasi po, um, hindi naman po ibig sabihin na may HIV ka, kailangan hindi, katapusan mo na wala ka ng love life, ganun. Hindi po yung totoo. Kasi, ano po, meron po tayong untransmittable po ba yun? Yung para hindi po maipasa. Tapos two, you equals you, undetectable po. Ganun po. Para po, Undetectable. pananatili mo, pananatili mo, undetectable ka, hindi ka makakahawa. Mm. Ganun po. Ayun yung nangyari sa amin. Syempre po, hindi rin po namin maiiwasan yung unprotected sex. Kaya po kailangan talaga yung pag-inom mo ng gamot, kailangan continuous lang, walang escape. Kung ayaw mo talaga mahawa yung partner mo. Ganun. Tapos, syempre, yung tinatawag na pagmamahalan niyo sa isa't isa, hindi porket na HIV positive ka, wala na magmamahal sa'yo. Kagaya sa akin po, wala na po naging mahabang tanong ng partner ko eh. Sinabi niya lang po sa akin na tanggap kita at alam ko yung mga kagaya mo na kagaya mo may sakit na ganyan is hindi pa naman katapusan ninyo. Ayan po yung mga naalala kong sinabi niya sa akin nung nag-uumpisa pa lang po kami. Hanggang ngayon po na may baby na kami. Ang ganda. Ang ganda, marami kasing maling pag-iisip tungkol sa HIV, no? Pero ngayon, pinatutunayan mo na pag nag-HIV positive ka, pag inalagaan mo yung sarili mo at sinusunod mo kung yung mga dapat mong gawin, no? Yes po. Ay it's not the end, no? Kumbaga, tuloy-tuloy lang ang buhay. At nga ang bali nangyayari ngayon, ang ginagawa mo, Yuri, is sinisira mo yung ibang tawag ito, maling paniniwala. Itinatama Yes po. no, kung ano yung mga yung totoo tungkol sa HIV, Yes, no? So being positive is not the end of your life. yes Kumbaga, po. yun ang Opo. sinasabi mo, no? Tawag dito, ang gusto ko lang medyo balikan is nung bang nabuntis ka, undetectable ka na. Yes po. Undetectable po ako. Okay, so ibig sabihin, mas maluwag na. Mas maluwag na sa Opo. loob mo na ikaw ay nagbuntis, no? At Opo. kamusta naman ang baby? Ang baby ko po is negative po. Wow, no? Yes po. So magandang magandang balita yan. So, Po. kumbaga, ang nangyayari sa iyo, talagang bumabalik sa normal yung Yes po. yung buhay mo, no? Opo. At baka nga nanghuhula ako, pero baka nga better than before. Opo, Yung opo. kasi in terms of may love life kang maayos, no? Yung talagang mahal ka at talagang naiintindihan ka, no? Ano ang pinagkakaabalahan mo bukod dun sa syempre baby, no? Sabi mo kasi kanina sumali ka sa organisasyon, Yes no? po. Yes po. So anong Um, organisasyon ito at anong ginagawa ninyo? Upway po ito, ano po, ang founder po namin dito is si Nanay Eileen, Okay. si Elena Felix po. Siya po yung, ano,
Meron po kasi akong mga organization din dati. Meron din po akong dalawa po kasi yan eh, PEPA, yung sa Antipolo po, and then sa itong Upway naman po. Para yung sa PEPA naman po is yung halo po eh. Yung meron pong Becky, meron pong babae, meron pong young, Oo. meron pong dito naman po sa Upway is puro kababaihan lang naman po. Ganyan Puro po. kababaihan. Yes Yun. po. Tapos, ano yan? Lahat ba HIV positive? Yes Organisasyon po, ba yes po. yan? Okay. Opo. So, organisasyon. Tapos, kamusta naman yung ibang mga kasama mo? Okay din ba sila? Um, kinalulungkot ko kasi po hindi po ako natutuwa dahil po yun sa GC po namin, parami ang kababaihan na nagkakaroon ng HIV. Okay. Nakikita ko po kasi sa GC namin na ay dati ganito lang kami, bigla pong boom, dumami po ng dumami, may nadadagdag. Oo. Tapos po late diagnose pa, yung iba po buntis na nalaman. Yun po. So, Kaya medyo malungkot yung opo, yun po. yung kalagayan. Alam mo, kasi pinag-aaralan din namin sa DSWP yung HIV, At ang actually dumadami talaga yung mga kababaihan at mas dumadami sa mga batang babae, no? Yes po. Ang 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 napapansin din kasi namin, maraming mga programa tungkol sa mga HIV, pero wala kaming nababalitaan na maraming programa para sa mga kababaihan. Kasi yung ayon dun sa mga datos din, no? Halimbawa, ang target, 'di ba, yung key population, yung having sex with men, 'di ba? Pagkatapos yung nag-i-inject, nag-share ng needles, no? Opo. Katapos meron din naman yung heterosexual sex doon, Yes po. at saka syempre ito yung mga paraan ng pagsalin ng HIV. Pagkatapos yung mother to infant, Mother to child. Opo. mother to child. Pero kasi pag tinignan mo yan, yung mga datos diyan, marami sa MSM meron ding partners na babae. Yes po, Hindi totoo po. lang lalaki yung partners nila. Meron ding partners na babae. Yung mga nag-share ng needles, maraming may partners na babae din. 'Di ba? Opo. Pagkatapos, yun, of course, yung heterosexual na pagtatalik, marami ring mga partners. Babae naman din yung partner. So, hindi natatarget yung mga kababaihan ng Yes mga po. programa sa HIV. Napapansin nyo rin ba yon? Opo, opo. Kumbaga po, ito po kasi yung tinalakay namin dun sa AMTP 7 na na napag-iiwanan na yung kababaihan, lalo na yung mga kabataang kababaihan na puro na lang MSM, ganyan. Paano naman po yung mga kababaihan na hindi po naiisang, kumbaga po naiisang tabi, parang hindi sila napapansin. Ganyan po. At ang sabi mo nga, na nakikita mo ngayon dun sa organisasyon nyo, dumadami. Yes po. At mga bata ba ito? Um, Meron pong mga bata, meron po kasing hindi pa out ng mga bata. Pero Mhm. po, GC po kasi namin, kadalasan po is buntis na pumapasok doon. Halimbawa po, pagka nakausap po namin sila, nalalaman na 7 months na yung tiyan, ganyan. Doon na kami ang pumapasok agad sa isip namin, paano yung baby? Paano Mm-mm. yung, paano yung magiging takbo ng process na hahabulin pa po namin yun para po hindi mahawa si baby. Ganun po. Kasi meron pa pong mga magulang po na alam na nilang positibo sila, na buntis din sila. Pero po, ang ginagawa po kasi, hindi nagagamot. Napuputol po yung connection namin. Kaya ang ginagawa po namin bilang isang organization is mapalapit pa doon, mapaintindi pa sa kanila. Kaya meron kami tinatawag na learning group session Oo, na oo. kada lugar po.
Ganun po Oh, yung programa ng Upway na para mm, hindi lang siya on chat lang po eh. Mismong face to face namin pinupuntahan. Yan, oo. tapos meron po kami pinapatawag na learning group session para po mas mapaintindi sa kanila ng personal kung ano yung magiging dahilan po kung bakit kailangan nila maggamot, kailangan Mm-mm. na huwag nila ibaliwalain, na kailangan anong mangyari sa baby. Ganun po. Okay. Kasi halimbawa yung nadatos ng itong Mayo na 2023, merong 1,256 na bagong cases ng HIV. Pagkatapos syempre tumaas na yung daily average, no? Daw ay 48 per day ang nung Mayo pala, ilang buwan na nakakaraan, so tingin ko mas mataas na naman yan ngayon, tapos malaking porsyento nito mga kabataan, parang ang sinasabi rito by age group, ha, ang lumalabas yung below 15 years old, 30 Mm. below 15, years old, 32%. Malaki 'yon. Below na mas bata pa sa 15, pagkatapos yung 15 to 24 years old, 46%. So yung edad na below 15 hanggang 24, napakarami ng mga kabataan na nag-HIV positive. Pagkatapos ang sabi din, kasi alam mo dito sa Pilipinas, sa buong mundo kasi bumababa yung kaso, 'di ba? Nababawasan, pero sa Pilipinas tumataas. Yes. Yun yung isang at ang sinasabi mo nga, maaari din na sa tingin mo ba maaari din na ang dahilan nito ay yung pagwawalang bahala doon sa mga kababaihan? Ano Yes ang po. tingin mo? Um, Kasi po, ang nangyari po kasi is para pong hindi ko naman po sinasabing wag mag-focus tayo sa men. Masyado po kasi nakapokus lang doon sa sinasabi. Ngayon po, hindi na nakikita kung papaano, kung anong gagawin doon sa mga kababaihan. Kaya Mm-mm. po, itong tumataas yung nagkakaroon ng HIV, lalo na po yung mga buntis. Yun po. Lalo na yung mga buntis. At Opo. mas masakit yon, mas malungkot yon, kasi Opo. mayroong ipapanganak, no? Opo. May ipapanganak na wag naman sana, pero posible na maging maging HIV positive din. No, yun yung yun yung isang hindi nakikita ng programa sa HIV ngayon. At yun din talaga yung inaaral ng DSWP, kasi ang gusto natin, magkaroon din ng mas maraming testing, screening, testing sa mga kababaihan. Kasi sabi nila, konti lang naman daw yung mga babae na HIV positive. Pero kasi, hindi naman nagte-test ng mga kababaihan. Hindi naman target yung mga kababaihan maliban sa buntis. 'Di ba? Opo. Alam ko ngayon, target talaga na kapag buntis ay i-screen at i-test for HIV. Pero paano Opo. naman yung Hindi ibang, buntis. oo, 'di ba? Ibang hindi buntis, mas marami yung Opo. hindi buntis, no? So, Opo. yun yung isa, no? Ano pa yung mga pangarap mo? Ano pa yung plano mo sa buhay? Um, Unahin ko po syempre yung pangarap. Mm-mm. Sana po someday, magkaroon na rin po syempre, na hindi lang po para sa akin, syempre, magkaroon na rin po ng cure yung HIV. Mhm. Ganun. Ayun po yung pinaka kong pangarap eh. Kasi kapag nakita ko po yung mga kapwa ko HIV na ganyan, lalo na yung mga kabataan din po nakagaya ko. Na pag naririnig ko po yung kwento nila, ang yan na po ko sa pagtulog. Sana magkaroon na rin ng cure ng HIV. Yun yung pangarap ko po eh. And then,
yung pangarap ko din sana is mabawasan na yung hindi lang ano, mabawasan na yung nagkakaroon din. Kung hindi man magkaroon ng cure, sana is mabawasan naman o bumaba na yung nagkakaroon ng mga HIV sa mapabuntis man o hindi sa mga kabataang babae. Sana po Mm-mm. is mapababa na yung nagkakaroon ng HIV, hindi lang po sa mga kababaen, kundi sa buong Pilipinas po. At ang pangalawa po, ang plano ko po is magpatuloy kung ano po yung naumpisahan ko, yung na-train po sa akin ni Nanay Ellen to speak out. Kasi po, Mhm. ilan pa lang po kami, bilang pa lang po sa daliri po yung mga kabataang nagsasalita patungkol sa HIV. Mga lumalabas po patungkol sa HIV. Kasi po yung iba takot pa na magsalita, na marinig yung boses na dapat naririnig ng iba para po hindi kami napag-iiwanan din kami mga kabataan. Ganun po. Ayun, yun po yung plano ko. Na kapag bumalik po ko ulit sa pagiging active na sa isang organization, is magpatuloy kung ano rin po yung naumpisahan namin, yung mga kabataan, na young people living with HIV. Okay. Yun po. Lalo na yung mga kababaihan, ano? Yes Kasi nga, po. sinabi mo rin kanina na Opo. kulang mga programa para sa mga kababaihan. Tanong ko lang, ano bang programa yung sa tingin mo makakatulong para sa mga kababaihan? Yung mga wala pang walang HIV. Ano ang gusto mong sabihin sa mga kabataan din na iba? Anong gusto ko po na i-anong programa is syempre po yung ipagpatuloy pa rin po yung pag ano ng LGS nga po kasi po dun din po kasi talaga nag-uumpisa yung kaalaman patungkol sa HIV tsaka sa iba pang STI para po Mm-mm. mas ano po tsaka po yung pagkakaroon po ng communication sa family nung affected na people yung living with HIV. Ganun po. Yun yung para po magkaroon sila ng kalinawan kasi po naging inspiration ko po kasi nangyari sa akin lalo na sa mga newly diagnosed po na nahirapan tanggapin ng pamilya. Gusto ko po na sana magkaroon ng programa yung para po makakausap namin yung isang pamilya na papaunawa sa kanila kung ano nga ba ang HIV. Ganun po. At ang masasabi ko po sa kabataan, hindi lang po syempre sa mga people living with HIV na bata pa lang. Ito rin po sa mga taong wala rin pong HIV ngayon. Walang HIV, walang nararamdaman, ganyan po. Um, Maganda po kasi maging kahit po ano tayo, kahit hindi po tayo active sa ng sex, dapat po wag natin sambahala yung libreng pagpapates. Ganyan. Libre Okay. lang naman po yun eh. Kailangan lang, tayo lang yung inaantay para magpa-test, para mas malaman ng maaga or mas maiwasan ng maaga. Mm. At syempre po sa mga kapwa ko, young people living with HIV na sa mga kababaihan din na, na sana dumating din yung punto na sama-sama kaming magsasalita kung ano yung kailangan pa namin na i-speak namin, magsasalita kami to speak out na ano pang kailangan ng mga kababaihan na magkaroon ng tapang na sana dumating yung point na hindi lang si Nanay Ely yung matapang na humaharap sa Mm. marami. Yun po. Para po kasi kapag naniniwala po kasi ako na kapag nagsalita ka po kasi sa kanila, kapag nilagyan mo ng tapang, um, may end din po yung discriminate eh. Kasi mas naiintindihan po nila. May end din po yung stigma. Yes Mm-mm. po. Kasi kapag ka po nanahimik ka lang, na mananatili sa mga tao na
ang HIV is nakakadiri, nakakahawa. Mas hindi nila maiintindihan kung mananatili kang tahimik. Kaya kailangan magkaroon ng tapang, lakas, at magsalita. Ang ganda. Yes po. Yan ang sinabi mo, no? Kasi yung panawagan mo, ang sinasabi mo, sana yung programa magdire-diretso, no? Magdire-diretso yung programa. Ako nga, sana lumakas pa yung yung programa at targetin din yung mga kababaihan. Tapos ini-encourage mo yung mga kabataan na magpa-test, no? Yes po. Magpa-test kasi yun nga, sabi mo libre naman yan, lalo na yung mga sexually active, no? Yes Yung po. sexually active na mga kabataan. Tapos yung huli mong sinabi, nakaka-inspire kasi sabi mo yung mga kabataan na young people living with HIV, sana magsalita kasi nga uh, makakatulong ito para maintindihan din talaga ng ibang mga tao kung ano yung HIV at ano yung karanasan ng ating mga kabataan kasi mapagkukunan yan talaga ng lesson at ng impormasyon para din mas maging epektibo kung ano man yung mga programa, no? At yung stigma kasi kahit sa ang pag-aaral ang lumalabas, ang lakas talaga ng stigma, no? Yung sabi mo nga Yes po. kanina, pati yung kainan mo nung una, nakahiwala Yes yung kainan mo, kutsara, po. tinidor, ganyan, higaan, nakabukod. Pero dahil, example ka nun, dahil sa pagpapaintindi doon Yes. sa mga pamilya mo, ngayon, mas okay na, no? At pwedeng mangyari yan sa mas malaking arena, no? Sa lipunan, hindi lang sa individual na pamilya, kundi sa buong lipunan na wish lang din talaga namin na maintindihan ng mga tao kung ano yung HIV, maintindihan ng gobyerno na kailangan mapalakas yung mga programa lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan at wish din namin talaga na bumaba talaga yung kaso ng HIV, no? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo na yung epidemic na ito ay sana matigil na at tama ka, sana magkaroon na ng gamot yung with finality, no? Masasabi mo na cured o kaya Yes. umaling, no? Kasi ngayon, ang sinasabi nga, di ba, undetectable, hindi na pwedeng transmit, pero wala pa tayo doon sa aspeto ng masasabi natin na sa final po. Ganun. Ito na yun. Oo. Pero, magandang-maganda rin yung sinabi mo, Yuri, na yung pagiging HIV positive, hindi katapusan ng buhay. Yes. Opo. Meron ka pa bang ibang gustong sabihin? Sana po ay yung usaping HIV ay sana po ay hindi na siya ganun ka-conservative pag pinag-uusapan sa loob ng tahanan or sa loob ng eskwelahan. Kasi po, may pansin ko rin po pagdating sa eskwelahan, parang nakapokus tayo dun masyado sa mathematics, English, ganun. Hindi na natin naanuhan yung pagdating sa ating kalusugan, hindi napapansin, napapaliwanag ng maigi sa mag-aaral kung ano nga ba talaga ang HIV. Kung ano nga lang po, pwede kong bigyan ng subject yung HIV, ganyan. Ayun yung ano ko po eh. Para sana mas mabigyan ng pansin, ganun. At syempre rin po yung pagkakaroon na maluwag na usapin patungkol sa HIV/AIDS sa loob din mismo. Syempre, magsisimula sa loob ng tahanan na hindi ka na mahihiyang mag-share, hindi ka na matatakot magsabi. Ganun po. Dugtong din yan kasi, Yuri, ng usapan sa sex. Di ba? Pagka usapan sa sex, bawal.
sa Opo. pamilya, Pilipino po yung mga kasi pinalaking conservative eh. kadugtong din yan. Kaya tama ka, magkakampi tayo sa ganyang klase Opo. ng paningin. Opo. Di meron kang gustong sabihin? Ayan. Saan nagpapatest? Yun na lang. Ang tanong ko lang naman siguro, saan nagpapatest? Kung merong nai-interest na mag-test, na tingin nila kailangan nila. Siyempre po, meron kasi po tayong kabataan po kasi. Ang ano ko rin po, isa na magkaroon sila ng access na safe environment or space to screening, to test. Yun po yung gusto ko kasi meron po mga ilang kabataan na takot pumunta mismo sa isang hub. Ayun po yung wish ko na sana magkaroon din po ng space, na safe space para sa mga kabataan kababaihan. Ganun po. Na, So may sinasabi ka na hub. Ano yung hub? Doon ito sila po pwede yung, magpa-test kung gusto nilang malaman kung anong status nila. po, ayun, Mm-mm. at pagka na-diagnose ka po kasi automatic yung pupunta ka ng hub. Kung tawagin po ay social hygiene. Yun po. Yun. Para hindi lang po siya masyadong kasi nga po ang dami pong, di ba, pag napag-uusapan sa nadidiscriminate ka, uy, doon ka magpaano, ganyan, ganyan. Kaya ang pinakaano lang namin is hub para hindi po ganun kahalata. Meron akong naririnig na self-screening. Ano ba dito yon? I think po yung yung organization na hash, yung meron po silang meron po silang yung self-screening, Oo. testing, may Oo. mga ganun po. Kami po kasi sa Antipolo, meron po nung umpisa, pero po natigil po yun eh. Kasi Oh, po, meron po kasing kaso na nag-test sila, tapos na nag-positive, hindi pumunta sa hub. okay. Okay. Yun. Kaya Pangit. hindi na sila yung parang hindi na sila yung communication. Kasi mismo sila kinakat nila kapag nalalaman nilang positibo sila. Kaya Oh, mas mailing doon mismo sa hub. okay. Bigyan sila ng safe space para Okay. doon agad direkta masabi ng case manager kung anong dapat gawin at anong dapat hindi gawin. Ganun po. Okay. Sige. Maraming salamat, Yuri. Ang dami naming natutunan at sigurado marami ring matututunan yung ating mga manonood nitong ating programa, no? G, meron kang Ginny? Oo. Maraming salamat din, Yuri, no? Totoo na parang napakabanayad ng paraan mo ng pagsasalita, pero matindi, lalo na yung mga hamon mo dun sa ating mga tao sa gobyerno, sa mga departamento, na bigyan yung kailangan ng kabataan kasi talagang galing to sa sarili yung talagang karanasan at karanasan ng mga Yes. maraming kabataan din na ah, kasalukuyang nag-treat o bumabaka laban sa HIV. So maraming salamat sa iyo. Okay, okay. Sa puntang ito, gusto natin pasalamatan ulit si Yuri, ang ating mga tagapakinig, yung mga milyong-milyong mga nakikinig around the world. Sana huwag niyong kalimutan na huwag lang kayo manood, kundi mag-like, share, subscribe sa ating channel at saka sa Facebook na rin. Makikita niyo doon, mga 3.5 na yung mga followers. 3.5 million followers around the world and all over the universe. Andiyan na po sila. So wag na kayong magpahuli, sumama na kayo doon. Um, Pasasalamat syempre sa ating partner ang Organon na siyang walang sawang sumusuporta sa mga ganitong mga gawain at of course ang pamunuan at saka ng staff ng Democratic Socialist Union of the Philippines na 36 years na tumutulong at sinusulong ang karapatan ng mga kabataang babae at mga kababaihan. So, ayun po at sana po ay magkita-kita tayong ulit kung meron kayong suggestion para sa susunod na episodes o meron kayong tanong, mungkahi o kung gusto nyong makaalam pa ng higit sa HIV, siguro ay pwede nating i-forward doon sa grupo ni Yuri. Ano nga pangalan ng grupo mo, Yuri? APWAI? Yes po. APWAI? Ganun ba? Opo, opo. Maraming salamat at kita-kits po.
get